Okay, sabi raw nila, cherish the moment. Cherish the moment with the newborn. Sabi, I'm cherishing the moment with you. Oh. And I look like a zombie, but feeling a bit better these days. These moments, cherish it because they will go so fast. The babies will grow so very fast. Teka nga, ano ba gusto mo? Dede, syempre. 1 more minute. Gusto mo na, pagalitan mo si mami. We are ready. Tara na. Ayan na, nagwawala na siya. Sige, magwala ka na. Sige, parinig mo sa kanya. Sige. Mabuto ka. Ayan na. Ready ka na. Update ko ngayon habang nag-e-edit ako ng vlog. Actually, nagkaroon na ako medyo okay na yung oras ko sa pag-e-edit ng vlog. Umiyak. Patay tayo dyan. Marinig. Si Bika. Sarap ng higa mo, panood-nood na lang ng Netflix. No. Pause nga muna natin. Oh, umiiyak na si baby. No, she's not. Sabi. Ayan na. Wait, I need to pee fast. Oras niya na ba para kumain? Yeah, still few minutes pa. Few minutes pa? O baka gutom na. Let's go more. Pero gusto ko lang update sa inyo mga pre na kami ni Bika medyo nakaka-adjust na kami ngayon sa tulog, sa kung paano tag dito, nagwo-work yung isang, uy, ano yun? Kala ko umiihi. Di ba to do? Nasaan yung ano mo? Nasaan yung nipple pad mo? Bakit ganyan? What? Sabi ko, ba't ganun? Parang may tumutulo, umiihi. Kala ko naihi ka. Wake up, let's eat. Let's eat na daw. What is that? Hindi ko alam sa'yo. So marami ng si Bika, marami ng supply si Bika ng gatas. Ihi ka? O sige, di pa naman, maganda pa naman yung tulog niya. So yun nga mga pre-advice na update lang namin kayo ngayon. Katulad ngayon, tignan nyo, nakakapag-edit na ako. Tapos, and si Bika, nakakanood-nood na ng Netflix. Habang iniiwan lang muna namin sa tabi si Baby Sobi. And kapag tulog lang siya kasi mas madalas na siyang yung matulog ngayon, kumbaga siguro si baby is nakapag-adjust na rin sa temperature, sa oras, kaya kapag madaling araw hindi na kami ganun ka-sleepless. And nag-usap na kami ni Bika na hati na talaga yung oras. Mas gusto ni Bika nagising siya ng madaling araw at ako sa araw, sa umaga. Ako kasi nagpapa-araw kay Baby Sobi. But already even me, I feel like better. Not comparable to very few days, parang you want to do shit. Umiiyak si Bika nung hindi niya alam kung anong gagawin. But sobrang they said hirap. it's this baby blues na parang you are sad and all women encounter that pala. I asked my kaibigan there in Lithuania that have anak, if that's normal. It's called baby blues. Yeah. Like almost the same as postpartum. Yeah, something. But I didn't went to very hard part, but we are fine. So that's very enjoyable stage. Baby sleeping, awake, you know his schedule, like that. O ako buti na lang nanonood din ako ng mga sa YouTube ko ano yung mga advice nila and nagamit ko naman kasi sabi nga nila be more understanding, lagi kang nandyan, lagi kang nakikinig, and kahit na nakakaasar yung asawa mo kung ano sinasabi. Hindi I'm just saying, kunwari lang in case sa iba, ako di naman ako naasar sa'yo. Try mo na, nakapatayin kita. Hindi, ibig kong sabihin mga pre, is talagang ipakita mo talagang nandiyan ka lagi. Kasi si Bika biglang ganun, biglang suddenly iiyak, malulungkot, especially kapag kapag sabi niya kapag yung lulubog na yung araw, magagabi na, parang nalulungkot na siya. So, ang gusto niya, lagi akong kasama. Kaya yung time na yun, lagi ko siyang sinasamahan, nagkukwentuhan kami, tapos tinatanong ko lagi siya anong gusto niya sabihin, kwentuhan niya ako. Important kasi kailangan to talk about this. Ayun, sinabi rin sa kanya, kailangan i-share mo daw lahat. Talaga, kung ano yung nasa loobin mo, ano yung gusto mo sabihin, i-share mo lang lahat. Tapos, tayong asawang lalaki, talagang makikinig lang tayo ng makikinig and kailangan lang natin mag-relate sa kanila, okay lang yan, and more physical touch like hug, kiss, basta showing more affection like that. More love o understanding sa kanya kasi especially nga pag gabi, ganun yung nagiging sitwasyon namin. And yun yung first namin parang mga first few days namin. And ngayon
yan, nakaka-recover na siya. No, medyo better, yeah. Okay na siya, medyo okay na siya. And kapag gumagabi na, ayan, nakakanood pa nga siya ng yung Netflix eh. Buti may Netflix. If no Netflix, I don't know how we would live in this world. Saka mas gusto niya rin ngayon is laging maingay sa bahay. Para ayaw niyang malungkot. Yun. Ayaw niyang walang ingay. Kaya lagi naka-on yung TV namin para kahit wala nanonood, naka-on lang para may nagsasalita lang, ganun. So ayun yung update namin sa unang araw namin talagang hati. Pero si Bika, hindi pa naman siya hindi ko siya pinaggagawa dito sa gawaing bahay. Kumbaga full time talaga ako dito sa sa bahay. Talagang siya, nakapokus lang talaga siya kay Baby Sobi. And kasi sabi sa kanya ni doktor dati na talagang kaya mo lang talagang gawin is yung buhatin si Baby. Yan yung yung routine namin araw-araw na masaya, na pinakamasaya is umaga for me. Oo, umaga. Because it's kilos. Anong kinikilos mo? No, you need to wake up. We clean a little bit the room after the night. Then we ligo the baby. Then we prepare breakfast. Then the baby's eating. Then change the baby's the meat and chichichi like that. So ang sabi nila, ito raw talaga yung pinaka magaan na. But they say it's dependent. They said depende? No. Someone said they had much easier when the baby was already bigger. Really? Someone said that this is easier. It's really dependent. They said. Kasi ang sabi nila, yung iba naman sabi ito raw yung pinakamagaan kasi daw yung bata daw is tulog lang ng tulog, kain, palit diaper, ligo. Yun lang yung pinakagagawin mo. Kapag daw naging 3, 5 months, 6 months, yun na daw yung medyo makulit na. But at least you can talk to the baby, play. Oo, yun nga lang. So, hindi ko alam. Pero I always need to talk to someone. I will have a baby to talk to. Pero sabi ko nga, kami ni Bika talagang tinetreasure namin, chine-cherish namin yung bawat oras, bawat minuto, segundo na kasama namin si Baby na ganyan siya kaliit ngayon. Talagang sobrang tinetreasure namin. Kaya kami ni Bika mga pre, kapag nag-aalaga kami, halos nag-aagawan pa talaga kami ng ako muna bubuhat. Kunwari, kailangan niya ng pakainin. Tulog pa. Sabi ko, hindi, mamaya mo na pakainin. Ako na lang magigising. Minsan ako nagumigising kay Baby, ako magpapagising. Tapos, ibibigay ko sa kanya. Para gusto ko mahawakan din naman. Kasi syempre, ewan ko, basta ganun yung feeling naming dalawa. Nag-aagawan talaga kami na na magkaroon ng time kay Baby Sobi. So when it's gabi, when it's already night, I'm trying to make her like a schedule when she's sleeping, like 9, 10. It's like that, still ELO, and then I will feed her. We will transfer her here. Dito, we transfer her here. And then when it's already like 9 to 10, I'm feeding her. Then change her diaper and everything and put her into swaddle and sleep and walang ilaw so that she knows na parang it's already night, time to sleep. Sabi kasi nila, mas maganda raw maaga pa, pinapractice mo na yung that they know bata. What is when it's night, when it's day. At night when I'm feeding the baby, the only thing that is helping me to survive is also like TikTok. I keep webtoons, reading webtoons and TikTok, so I'm sitting like that. So I'm sitting here feeding the baby and always scrolling para you will not fall asleep because it's so scary to fall asleep with the baby. Saka mga pre, kung mapapansin nyo, ba't parang wala yung parents ko dito, wala kaming katulong dito. Before na mga anak si Bika, nag-usap na kami na gusto niya rin na kaming dalawa daw talaga, yung kumbaga hands-on daw kami daw talaga. Kasi ako, nag-agree naman ako, sabi ko, try nga natin, pwede naman nating tawagin anytime one call away lang naman sila pero hanggat maaari daw, mas maganda yung hands-on ka sa lahat. Yung ikaw talaga lahat ng gagawa, yung mararanasan mo talaga yung hirap. Hinihingal ako. Imagine my brother in Israel, he was also alone when he's first born. Oh yeah. Only him and his asawa. Hindi naman kasi uso sa inyo yung ito normal, the parents will visit lang, parang ganun. But visit lang. Unless you have many kids, like my brother, when he have his third kid, that's the time my mom helped because it's like a lot already. Mas nararamdaman namin mga pre yung parang care namin sa bawat isa, yung feelings namin sa bawat isa kasi kami ni Bika gumagawa mismo ng time na kunwari nakikita ko si Bika inaantok na. And the same sa kanya. Siya mismo gumagawa ng time na, sige ako muna dyan, palit muna tayo, matulog ka muna, diba? Parang ganun. So mas nakikita mo may concern siya sa'yo, kaya sabi ko parang nagiging mas malalim yung relationship namin. And bukod pa doon, napapansin namin, syempre yung relationship namin dito kay Baby
is parang mas lumalalim din yung connection namin sa kumbaga sa buong pamilya. Tayo parang connected tayo. Soon enough din mga pre, babalik na rin kami sa pagla-live. Pag medyo naka-recover na rin si Bika. So that's why wait for live selling also. Oh. Visit our page, don't forget. Medyo hindi pa siya nakaka-recover, so ang recovery niya is nasa 1 month pa. If you have any also suggestions about recovery of this CS, you can comment there. Huwag ka lang kumilos, makaka-recover ka. Hayaan mo akong gumawa lahat. Para mabilis ka maka-recover. Tinapon basura. Tatapon ko lahat yan, huwag kang mag-alala. Utos ka lang, okay na sa akin yun. Mag-utos ka lang na mag-utos. Kahit ano utos mo. Hindi ako magre-reklamo muna ngayon. Saka alam nyo, parang kakaiba rin nagkaroon ng baby dito sa bahay. Parang nagkaroon ng rainbow sa loob. Yeah, because it's always... If only you know how tahimik it is when we are just together. Oh, kapag dalawa lang kami ni Bika, parang ang tahitahimik. Parang not existing people in this house. Nung una, hindi pa kami sanay sa iyak talaga ni Baby Sobi. Medyo lalo na si Bika, halos iiyak yan kapag umiyak yung baby. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, nape-pressure siya na ganyan-ganyan. Pero kinausap ko siya, sabi ko, wag kang mag-alala, normal lang na umiiyak yung bata. Hayaan mo lang minsan na na umiiyak, wag kang ma-pressure, wag kang mataranta. Ako rin kasi nung una, medyo natataranta ako, syempre bago lang eh. Nung nakikita ako sa mga nurse kung paano nila hinahandle yung mga baby, yun, natutunan ko, kaya sinashare ko sa kanya. And yun, habang tumatagal, nagiging okay na sa kanya. Tumain ba siya? Yun ang kinaganda rin kapag hands-on siguro dalawa kayong mag-asawa talaga, yung kayong dalawa lang. Kasi ang dami yung... But imagine I'm lucky that you are at home. That yun you work din, from home. yun din ang kinaganda kasi kaming dalawa, syempre sa bahay lang din naman ako, nag-e-edit, nagpa-vlog, mga ganon. Magkasama talaga kami. Talagang natutulungan ko siya sa lahat ng bagay. I even said to my mom. Really? Yes, that I love you so much, that I love you more than even before. Parang, if not you, I don't know what would be. Sabi ko rin kasi na-realize ko rin, syempre si Bika, siya yung nagdala kay Baby Sobi ng 9 months. May, syempre, makabawi man lang ako na ako naman yung magbitbit. Diba? Yung hindi na siya mahirapan makapagpahinga talaga siya. Medyo emotional daw talaga yung babae. So talagang magiging SpongeBob ka talaga muna. Inia-absorb mo talaga lahat. Diba? Yeah, but of course don't do like that later to me. What do you mean? Diba sponge absorbs everything, right? And then you will do this and all this, no, wala like that. No way. So pag yung mga ganyan kami ni Bika, seryoso siyang naasar sa akin. Tinatawanan ko na lang talaga kasi kapag seryoso kong in-approach yun, yun ang approach ko sa kanya, syempre hindi nagiging maganda. Kaya lahat ng approach ko sa kanya kapag galit siya, naasar siya, talagang tatawanan ko, iahag ko, ikikiss ko para tapos na agad yung problema and hindi siya nai-stress. Yun ang pinaka number 1, kailangan talaga hindi ma-stress kasi bawal daw ma-stress siya. Kasi lalo na kapag nagbe-breastfeed kasi nga nakabase doon yung di ba, yung gatas. Oh, yeah. Kapag stress ka daw, less daw yung lumalabas na gatas. Sorry, I need to breastfeed. Okay lang.